Ako po si Kie Panganista, Junior Project Associate ng UP Diliman, Ugnayan ng Pahinuon. Ang aking pong topic of interest ay tungkol sa Community Resiliency Model. Ito pong aking ibabahagi sa inyo ngayon. Ang Community Resiliency Model ay may focus sa biology at neurophysiology ng stroma, stress, at resiliency. Tinitignan po nito ang mga psychosocial problems hindi bilang isang mental weakness, kundi isang biological concern na maaari nating tugunan. At ito ay tinutugunan sa pamamagitan ng mga ilang paraan sa emosyonal na kagalingan na ibinabahagi nito upang tulungan tayo na mapamahalaan at matugunan ang ating mga kasalukuyang kinahaharap. Ang mga pamamaraang ibinabahagi sa Community Resiliency Model ay maaaring hindi malutas ang mga problema ang ating kinakaharap, ngunit tinutulungan tayo nitong ihanda ang ating isipan at ang ating pangangatawan upang harapin ang ating mga problema ng may mas maayos na disposisyon at pag-iisip. Mahalaga ito dahil sa tuwing nakakaranas tayo ng mga matitinding damdamin gaya ng stress o pagkabalisa, ang ating utak ay napupunta sa pagkaalarma at nagbibigay ito ng babala sa ating katawan. At madalas, ito naman ay tama at nakakatulong. Ngunit sa ibang pagkakataon, itong state of alarm ng ating isipan at katawan ay pinipigilan tayo na alalahanin yung mga exception noong ating nakaraan na kung saan naigbawan natin ang ating mga problema. At maaari din dito tayong hadlangan na gawin yung pinakamainam na hakbangin kahit naman na alam na natin ito dahil nga nawawala sa pinakamaayos na disposisyon ng ating isipan. Alin man dito, ang mga ito ay mga normal na reaksyon at tugon sa panahon ng krisis. Ang mahalaga ay ating alamin, kilalanin, pagnilayan ang ating mga ginagawa at mga karaniwang reaksyon tuwing nangyayari ito. At gamitin ang mga paraan para sa emosyonal na kagalingan upang tayo ay magkaroon ng maayos, focus, at kalmadong disposisyon. At iyon ang mabilis na summary ng Community Resiliency Model o CREAM. Bali noong undergrad pa lang ako, naririnig ko na yung konsepto ng Community Resiliency Model o CREAM. Pero noong 2020, noong kasagsagan ng pandemya, dun ko siya mas nakilala sa pamamagitan ng UPT Ugnayan ng Pahinuon. Pumunta ako sa isa sa mga peer support training nito, yung first batch niya, at doon ako ulit na-introduce on a deeper level sa Community Resiliency Model o CREAM. Mali natulungan ako ng CREAM, tulungan yung sarili ko, pati na rin yung mga nasa paligid ko. Dahil nga gaya ng sinabi ko kanina, meron siyang mga specific na wellness skills o pamamaraan sa kagalingan na tinuturo sa atin. At ayun, dahil doon, natulungan ko yung sarili ko during my stressful moments, lalo na nung pandemic. At nakatulong din ako, hindi lang din sa mga kaibigan ko, kundi sa UP community din sa pamamagitan ng free online peer support service ng UPT Ugnayan ng Pahinuon. Siguro ang aking favorite na memory patungkol sa Community Resiliency Model ay nung first time ko siyang i-discuss sa mga participants ng PFA orientation workshop ng Pahinuon din. Dahil after some time, nung na-train ako, pumunta ako ng training about sa peer support training ng Pahinuon, naging volunteer ako. Nagkaroon kami ng parang next level na training para sa mga trainers. So, training of trainers. Then, pagkatapos nun, yung mga nangangailangan ng resource person patungkol sa psychological first aid at community resiliency model, kaming mga pool of volunteers yung tinatap ng Pahinuon. And yung favorite memory ko patungkol sa community resiliency model ay nung unang beses nga na i-discuss ko siya dahil nagamit ko siya bago ko siya i-discuss. Dahil sa sobrang kaba ko, sobra akong kinakabahan. Pero ayun, ginamit ko yung mga wellness skills na tinuturo ng CREAM. Kaya nakakatuwa kasi right then and there, na-practice ko siya.
Siguro ang advice ko para sa mga interested or na-pick yung interest patungkol sa community resiliency model is actually you don't need to feel motivated to start practicing yung mga wellness skills under care. Kasi kapag hihintayin mo yung panahon na motivated ka, gising ka na lang na parang, ay parang gusto kong gawin tong wellness skill na to. Ay parang gusto kong magganito ganyan. Most of the time, it never comes. So talagang kailangan natin mag-start bago siya dumating. Kailangan natin kumilos bago dumating yung motivation. Sabi nga, motivation is actually the consequence of emotional regulation and not its antecedent. Kaya naman, we don't need to beat ourselves kapag we don't want to practice yung mga wellness skills. And at the same time, hindi natin kailangan maghintay for the perfect moment to do it. Sabi nga, a micro yes that moves you forward is greater than a macro step untaken. And I think mahalaga din tong tandaan, lalo na sa current generation ngayon, dahil you have so many resources and technology at our arsenal na madali nang malaman actually yung mga patungkol sa mga bagay about community resiliency model, mental health, psychological first aid. But the problem is, with all these vast resources, I think may certain aspect na natatake natin siya for granted. And ang nangyayari na lang with these certain types of topics is nai-intellectualize na lang natin sila. We don't actually feel our emotion. We don't actually do something about our emotions. So parang feeling natin, alam ko na yan, trauma is ganyan, ganyan, ganyan. Pero at the same time, hindi talaga tayo gumagawa ng concrete actions to take it. Na parang the same way na I think many of us know how gratitude, how simple journaling is actually evidence-based and has been proven to work. But at the same time, hindi tayo compelled to do it despite its proven benefit. So ayun siguro yung gusto kong iwan sa ating lahat na no amount of self-awareness and analysis will help us kung hanggang dun lang siya. So we must put in the work, put in the hard work consistently, and part doon, syempre, yung mga pagpapractice and pag-i-integrate ng mga iba't ibang wellness skills na isa syempre yung green doon. And kung gusto nyo pang mas malaman ito, maaari kayong sumubaybay sa UPD, Ugnayan ng Pahinungod. Magkakaroon din po kami ng Batch 5 Peer Support Training na mas tatalakayin pa ito. Meron din po kaming mga PFA orientation workshops na isinasagawa na mas shortened version ng community resiliency model ang ating maaaring makita. Yun lamang po, maraming salamat. Makibahagi, makipamuhay, magpahinungod. We are waiting for your recordings for the Human Resource Library. Thank you!